Iba na ang panahon ngayon. Sobrang busy, sobrang stress. So yung mga kaedaran ko, yung mga generation na pinanganak ng 70s, 80s, 90s, ang laking diferensya nung panahon ngayon kumpara noon, nung mga panahon natin mas simple. May natutunan ako isang salita na gusto ko i-share sa inyo. Yun yung time millionaire. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim po. So, no isang araw narinig ko yun, yung word na yun, time millionaire. Ang laki ng epekto sa akin noon kasi kung napapanood nyo yung mga videos ko, lately, masyado kong pinahalagahan yung quality life. Pag napanood nyo to, nag-birthday na ako, 50 na ako. So, medyo papunta sa ibang direksyon naman na ngayon yung mga plano ko sa buhay. Honestly, satisfied naman ako sa kung ano yung na-achieve ko sa buhay. At sabi ko nga, bigyan mo pa ako another 5 years, kaya kong i-doblehin, triple pa kung ano meron ang kumpanya. Kasi alam na alam ko na kung ano yung gagawin eh. Pero napapaisip ako doon. Kasi sabi ko nga, yung 5 taon na ibibigay ko sa kumpanya, baka 5 taon na mababawasan na yung yung quality life ko. 'Di ba? Kasi hindi mo masabi ang buhay. Ang average lifespan ng tao ngayon is nasa 75 years old. So, sa 75 na yon, hindi pa yon na natulog ka lang, namatay ka na. Pwede yon na nagkasakit ka pa na matagal at bedridden bago ka namatay. So, iba pa yung expectancy sa quality life, 'di ba? So, kung 50 ako ngayon, ang life expectancy, 75, pwedeng 25 years pa. Pero sa 25 years na yon, hindi tayo nakakasigurado na yung 25, quality life yon. Kasi pwedeng magkasakit ka along the way, di ba? So, dito ko napalagan yung time millionaire. Ako kasi, satisfied na ako kung ano yung na-achieve ko sa buhay. I mean, kung ano pa madadagdag dito, baka sobra na, di ba? Kasi kailangan i-balance mo eh. Kailangan maging time millionaire ka rin. Maraming mga tao kasi na either takot mag-retire o ayaw mag-retire kasi hindi nakapaghanda, di ba? Or ayaw nila na walang gagawin pag nag-retire sila. Takot sila doon na nandun ako sa bahay, hihiga, manlalambot lang ako doon. Pero ako hindi kasi. Ang dami kong mga plano. Parang kung 75 ang life expectancy, 25 years na lang yung ko, parang kulang yung 25 years na yon para sa gusto ko pang mangyari at gusto kong gawin. So ito yung kwento ko na maikli kung paano ko gusto kong gagawin yung retirement ko. So ito yun, ito yung plano ko paano magiging time millionaire. So ang plano ko talaga, again, lagi ko pa ulit-ulit, plano ko mag-retire sa Puerto Galera. So yun yung favorite place ko talaga. Bakit? Kasi napakaganda ng Puerto Galera. Ang dami mong magagawa at mapupuntahan sa Puerto Galera na wala sa iba. I mean, maraming mga lugar dyan. Sa Boracay, sa Bohol, may tinatawag na Coral Garden. Halos lahat sila may Coral Garden. Pero doon sa Puerto Galera, kakaiba yung Coral Garden nila. Una, as in garden. Kasi makikita mo yung mga corals, sama-sama yung pare-parehong species, iba-iba yung kulay nila. So, para siyang garden talaga. Yung parang pag pumunta ka sa Silang or sa Bai, Laguna, yung mga tindahan ng mga halaman, di ba? Tumpok-tumpok doon, kunyari bonggabilya na kulay blue yung bulaklak, kulay pula. Ang ganda tignan. Pero bukod doon, sa Puerto Galera, na wala sa iba, di maganda na nga yung coral garden nila. Meron silang activity doon na hihilahin ka nung bangka para instead na lalanguyin mo yung buong stretch ng Coral Garden, i-guide ka nung bangka papunta doon sa mga magagandang mga spots. Yun, wala sa iba nun. Okay, given. Pero isa sa pinakamaganda talaga na aspeto ng Puerto Galera is napakalapit nito sa Metro Manila. Na anytime, pwede kang pumunta. Anytime, same ang pamasahe. Di ba? So, pwede mo dalhin yung sasakyan mo kung gusto mo, motorsiklo ako, gusto ko magmotor doon. So, hindi kagaya na pupunta ka sa ibang lugar na kailangan mo sumakay ng eroplano, hindi ka pa pwedeng bigla-bigla nang hindi ka magbabayad ng mahal sa pamasahe. So again,
Ay paliwanag ko, ba't maganda sa Puerto Galera? Plano ko, bumili ng property doon, 200 square meters, pero utangin na sa bangko or sa Pag-ibig, yung pambili nun. Gym sa baba, 200 square meters, tapos mga 4 o 5 mga units ng apartment sa taas, di ba? Tapos kahit 100% na kita nung property na yun, pambayad lang sa utang ko sa bangko, okay lang. Okay lang. So, ang plano ko noon, 5 years to pay. 5 years to pay. Kasi yun ang ginawa ko dati sa property ko eh. Mas mahal siya. Yung property ko, at that time, 2 million yung utang ko, 5 years to pay, nasa 40,000 yung monthly amortization. O, pwedeng gawin kong 10 years para mas maliit-liit, di ba? Okay. Pero ito yun. Ito yung catch nun. Ang gagawin ko, kasi gusto kong gawin, pagigising ako sa umaga, ang aga ko na magising ngayon, mga 4 o'clock, ganito talaga pag matanda, 4 o'clock. Pwede ako magpunta na sa dagat, manghuli na ng isda. At yung kakainin ko, yung mga nahuli ko. Di ba? Tapos, pag uwi ko sa bahay, sa gym, magbabantay naman ako, yun yung gusto ko life. Kasi, kagaya na sabi ko, iba yung kultura nung maliit yung gym eh. Okay. So, to cut the long story short, yun yung magiging activities ko doon sa Puerto Galera. Pero wait, there's more. Hindi doon matatapos. Di ba? 2 taon ko lang gagawin yun. 2 taon. After 2 years, lilipat ako sa Bohol. Gagawin ko yung kung ano yung proseso na ginamit ko. Yung sa Puerto Galera, tatakbo yung business na yan kahit wala ako. Sigurado ako. Alam ko kung paano patatakbuhin yan. So yung Puerto Galera na property, kaya niyang bayaran yung sarili niya galing doon sa kita niya. So, hindi ko po problemahin yun. Uulitin ko uli yung proseso na to sa Bohol. Again, ganun uli. Taong dagat ako. Umuli ng isda, babantay ng gym, may apartment, diba? Etc. Etc. Balay mo, maging tour guide pa ako. Kasi yung mga lugar na yan, sobrang sa ulado ko na yung mga lugar na yan. Kaya ako mag-guide, di ba? So, gusto ko maiba yung buhay ko. At hindi rin ako matatapos sa Bohol. Then after 2 years, gagawin ko naman yan, it's either sa El Nido, sa Coron, or sa Puerto Princesa, Palawan. Uulitin ko yung mga proseso na yan every 2 years. Kaya sinasabi ko na parang bitin yung 25 years kasi parang 12 na lugar lang ang mapupuntahan ko na magagawa ko yung property, yung ganyang klaseng activity kung ine-expect ko hanggang 75 years old lang ako. Parang maikli eh. Parang sa dami ng gusto mong puntahan lugar sa Pilipinas, kulang yung panahon na yon. Ang maganda nun, ito yung time millionaire na sinasabi ko. Ang dami mong oras. Doon sa plano ko na yun, I hope mag-materialize. Daming oras. Ang dami mong magagawa. Pero ito yun, kumikita ka pa din. Nabubuhay ka pa din. Pero ito ngayon, hindi na struggling. Hindi struggling, hindi na stressful. Kasi ngayon, hindi naman ako struggling eh. Pero stressful. Di ba? So, ganun yung life na gusto ko. Di ba? Ang dali, ang ganda. Yung pagiging time millionaire, ang mangyayari niyan, tatakbo yung tumatakbo yung panahon. Meron kang ginagawa. Pero ang malupit nito, pag dumating na yung punto ko na mararatay ako sa kama at mamamatay, kung 75 years yung lifespan ko, pagdating ko 75, bukod sa may iwan kong property ngayon na napundar ko na, may maidadagdag pa ako 12 property. Isipin mo yun, hindi na ako nag-strive maigi, hindi na ako nagpapakapagod, hindi na ako nagpapakalbo sa trabaho, pero isipin mo, makakapag-iwan ako ng 12 properties sa mga mahal ko sa buhay pag namatay ako. Gano'ng kasarap yun? Na ginagawa mo ngayon yung gusto mong gawin, pero at the same time, kumikita ka pa rin. Diba? Ito naman hindi lang applicable to sa gym business. Ito applicable kung nanonood ka dito ngayon, pwede mong i-apply to kung ano man yung business. Ako kasi, yun yung kinamulatan ko na magandang negosyo, yung gym business. Kasi bakit nga ba? Kasi, yung gym business, isang beses ka lang magpupuhunan. Then that's it. Pwede mong iwan. Di ba? Ngayon, non-consumable siya. What I mean is, pagka nakupitan ka, kasi aalis ka eh, nakupitan ka ng bantay mo, tuloy pa rin yung negosyo mo. Hindi ka nababawasan ng kapital.
'di ba? Unlike yung mga kunyari tindahan na nakukupitan ng pera nung bantay, syempre yung kupit na pera, kapital yun eh. So, nalilimitahan ngayon yung buying power mo, yung susunod na mabibili mo. So, kung continuous yung pagnanakaw sa'yo, at the end of the year, baka konti na lang yung paninda mo. Pero sa gym business, hindi, di ba? Sa gym business kasi, makupitan ka man, nandiyan pa rin yung mga gamit. Araw-araw, kaya mo pa rin. Kung ano yung day one mo, na nag-start ka, hanggang kahit araw-araw ka pa kupitan, ganyan pa rin yung istura ng gym mo. Di ba? So, I'm just saying, hindi ko naman sabing kumukupitan ka. Di ba? So, pwede ibang negosyo. So, na-imagine mo yon, kailangan mong planuhin eh, yung buhay mo. Hindi lang pera talaga yung importante. Importante yung time eh. Di ba? Actually, may pangatlo yan, yung health. Kasi, may pera ka, kailangan may time ka, at kailangan may health ka. Kasi kung may isa dyan na mababawas, parang hindi mo ma-fulfill yung gusto mo. Parang malungkot pa rin yun. So, mahirap i-balance yan. Kasi, di ba, sabi ko nga sa'yo, iba na yung panahon ngayon. Panahon ngayon, masyadong stressful. So, maaring meron kang pera, pero hindi maganda yung health mo. Or may pera ka, wala ka naman time. Di ba? Ang malupit nun, yung tatlo, wala ka. Wala ka ng time, wala ka ng pera, wala ka pang health. Di ba? So, maganda yan kapatid na mapagplanuhan mo. So, ngayon, kaya sabi ko, kung napanood mo to, nag-birthday na ako, so malamang 50 years old na ako ngayon, mag-iiba naman na konti yung mga content natin. Kasi, yung mga life lessons, yung mga natutunan ko along the way, gusto ko i-share sa inyo. Kasi, nangihinayang ako na natutunan ko sa sarili ko to. Kasi wala namang YouTube noon eh, nung panahon ko. So, hindi ko nahanda yung sarili ko. Kasi kung nahanda ko yung sarili ko, baka 40 years old lang ako or, better yet, 30 years old lang ako, nag-retire na ako. Diba? Susunod natin topic, yung sasabi ko, ang retirement is not about money or about age. Kasi kalimitan sa atin, kaya tayo nagre-retire 50, 55, 60. It's not about age. Papaliwanag ko sa inyo. Kasi pwede kayong mag-retire as young as 30 years old. Diba? Simple yun. Kayang-kaya mong gawin yun. Kailangan mo lang planuhin. Kagaya din sabi ko, confident kasi ako na kaya kong bayaran yung utang ko sa bangko doon sa gagawin ko sa Puerto Galera. Diba? Ba't hindi mo pa gawin yan, kapatid? Ngayon pa lang. Diba? Nasa abroad ka, OFW ka. Or nandito ka sa Pilipinas, struggling ka. Diba? Anong gagawin mo? Magtutuloy-tuloy ka pa ba sa pagtatrabaho mo? Pero pwede ka naman magnegosyo muna. Pwede ka pa rin bumili ng bahay muna. At doon sa bibili mong bahay, magnenegosyo ka rin. Kaya sabi ko, huwag mong i-treat na panghabang buhay mo yung una mong bahay. Bakit? Kasi katulad niya, kung wala ka pang bahay, sarili mong bahay at lupa, tapos, syempre, ang capacity natin umutang sa bangko, lalo na kung first time mo, baka isang beses ka lang makautang sa bangko sa susunod na 10 to 15 years para sa housing loan mo. So, kung isang beses ka lang makakautang sa bangko in 10 to 15 years, ang ibig ko kasi sabihin, kaya mo umutang eh, palagi, pero yung capacity mo to pay, baka hindi kaya. So, yung capacity mo to pay, baka 10 to 15 years yung meron ka para mabayaran yung utang mo. So, maganda na, wag muna yun yung yung gawin mong itrato mo na una mong bahay na panghabang buhay mong bahay. Bakit? Kasi, pwede mong gawin na, sabi ko nga, bili ka ng property, 100 square meters. Utang to sa Pag-ibig, ha? Kung nagtatrabaho ka or OFW ka na may Pag-ibig, utang ka sa Pag-ibig sa bangko, bili ka 100 square meters na property, tayo ka ng negosyo. Para sa akin na, tayo ka ng gym. Tapos sa taas, dahil 100 square meters yun, pwede ka magtayo ng dalawa na apartment, dalawang pintuan. Yung isang pintuan, bahay mo yun. Yung isang pintuan, pinapaupahan mo yun. Yung ilalim, gym, kumikita ka doon. Ang maganda kasi na ito, may possibility at malaki yon. Malaki yung possibility na at the end of the month, yung kinita mo sa gym, yung paupa mo sa bahay, sobra pa sa pambayad mo sa utang mo. Di ba?
Maganda nun, yung sobra na yon, kung masinop ka, pwede mong ipunin. Pwede mong ipunin. Di ba? Kung makakapag-ipon ka, may pang-down payment ka na naman sa pangalawa mong property. Di ba? Pwede mong ulitin yung proseso. Hindi ka naabutin ng 10 to 15 years. Kasi dito, nakapag-ipon kang pera. So ngayon, nakabili ka ng pangalawang property. Sa pangalawang property, ulitin mo muna kapatid yung proseso. Gawin mo gym uli o negosyo uli. Tapos sa taas, 2 unit na apartment. Yung 2 unit na yon, paupahan na yung dalawa kasi nakaupa ka na doon sa una eh. So mas malaki yung kikitain ng pangalawang unit na yon. So ganoon yung proseso. So kaya mo ulit-ulitin yung proseso na yon. Kaya nga sabi ko, kung mag-start ka na at the younger age of 20 years old, pagdating mo ng 30s mo, pwede ka nang tumigil kasi ilan ng properties yung nabayaran mo kung ginawa mo yun, ha? So again, yun yung retirement na sinasabi ko, it's not about age. Ang retirement is not about age. Again, share ko ulit, balik tayo doon sa time millionaire. Hindi sa pagyayabang, siguro millionaire na rin naman ako. May konti ako na ipundar. So, ang goal ko talaga, itong mga susunod na taon, is maging time millionaire. Maging time millionaire. Kasi bihira ng mga tao, sa edad ko to, magkakaroon pa niyan. Especially, may time millionaire, health millionaire din. Kasi sabi ko, importante yung health eh. So, yun yung goal natin. Maging millionaire tayo sa time, sa pera, at sa health. So, bago ko tapusin. So, sabi ko nga, 50 na ako. Gusto ko ngayon ma-enjoy maigi yung buhay ko. Abangan nyo yun. At least, minsan, isang buwan, meron akong gagawing kakaiba sa buhay ko na hindi ko nagawa. Kasi gusto ko ma-fulfill lahat ng mga pangarap ko talaga. Promise. Abangan nyo yung mga content na yun. Kasi sa tingin ko, kapupulutan nyo to ng aral. Kasi hindi tayo ipinanganak para mag-aral lang, para tapos magtrabaho, magnegosyo, tapos mamamatay. Meron pang ibang buhay na nag-aantay sa atin. So, kapatid, I hope kung nagandahan ka sa mga content ko noong makaraan, pinapangako ko sa iyo, mas magagandahan ka dito sa mga susunod kong mga content. Ako po si RP ng GT. Pagandang araw.